Palang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking Day 89 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about Reformation, Back to the Bible Movement. At ang topic po natin ngayong araw, October 28, 2024 ay Sola Fide, Faith Alone. At ang scripture po natin ngayong araw, Romans 2 verse 28, For we maintain the person is justified by faith apart from the works of the law. Sa Tagalog naman po, sapagkat naniniwala tayo na itinuring ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Teaching number 1, Justification is not defamation for good works. Sabi po dito na ang justification ay hindi kabayaran o sagot sa mga nagawa natin na mabuti o good works. Dahil ang Panginoong Diyos ay mahigpit sa mga bagay na nagkakasala ang tayo at ang Panginoong Diyos ay paparusahan tayo sa ating mga pagkakasala at walang makakatakas sa sariling kasalanan. Kaya ang justification ay hindi kabayaran para tayo ay maligtas sa ating mga ginawang mabuti. And teaching number 2, justification is the word of Christ on the cross. Sabi po dito na ang justification ay hindi work of Christ sa cross ng Kalbaryo. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay inako ang ating mga kasalanan para tayong mga nananampalataya sa Kanya ay mabuhay ng walang hanggan. And teaching number 3, justification is declared to those who believe. Sabi po dito na ang justification ay na papawalang sala nito ang mga naniniwala at nananampalataya lamang sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag humarap tayo sa ating Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom, at kapag tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya, ay tayo ay maja-justify sa araw na yon dahil ang ating Panginoon, ating mga kasalanan ay nawala na dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo sa pagpapapako sa cross. And application number 1, stop trying to bribe God for justification. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo ay huwag gawin ang mga bagay na nakakabribe sa ating Panginoong Diyos para lang sa kapatawaran at justification natin, kundi dapat tayo ay manampalataya at maniwala sa ating Panginoong Diyos para tayo ay ma-justified. Application number 2, start relying on justification of Christ. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magsimula na maniwala at manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, na siya ay sapat na at sa ating mga buhay dahil siya ang kailangan natin sa ating mga buhay. And application number 3, serve God as justified and free children. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo ay mag-serve sa ating Panginoong Diyos without hesitation dahil tayo ay napawalang sala na dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay mag-serve sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ay parang batang mayabong na mag-serve sa Kanya. And discussion, what is the importance of justification in your life? Para po sa akin at para po sa natutunan ko ngayong araw sa devotion na ang justification ay mahalaga sa bawat buhay ng isa dahil dito po tayo maliligtas dahil tayo ay napawalang sala dahil sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po na matuto tayong maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos sa paggalaw niya sa ating mga buhay, lalong-lalo na po na magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa pagligtas sa atin at tayo po ay napawalang sala at
ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpako niya sa cross ng Kalbaryo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.